Ang laki natin. Pamaingay Kuya Bong. Kay ate yan. Atin to, atin. Mga kabisis nangunguha sa tibera ng kalapati. Kalapati kasi tawag yan sa amin eh. Ay, kalapati. Joke lang. Alugbati. Dito te. Ito, alugbati rin. Wala ba ibang tawag niyan sa Tagalog? Alokbati. Sa iba, alokbati. Pero usually alugbati. Alokbati. Ano tawag yan? Okbati daw. Sabi naman ni Kuya Bong, okbati. Ang lalaki na ng ano, dahon. Ate, may kumukuha tayo, anak bate. Hindi pa nagpapaalam, te. Nagapang ka tila kuya ha. Ate, hindi pa nagpapaalam, ate, oh. Kuya Bong, huwag kang maingay. Ate, kuya, hindi pa nagpapaalam. Kuya Bong, anong masasabi mo doon sa... Wala, mamaya. Alin? Secret. Sabay ganun. No? Controversial issue. Baldita, ate, magpakutang yung baldita, eh. Ayan na naman siya sa uta. Mga 10 lang naman, eh. So, alam mo Kuya Bong, kung Para meron, makabila ko ng bago. kung meron lang talaga Kuya Bong pa, hihiramin talaga kita. Huwag lang pagdadalawang isip. Umayos ka Kuya Bong ah. Umayos ka Kuya Bong. Ganyan lang kami magbiroan ni Kuya Bong mga ka-business. Ano niya lang yan, trip-trip niya ba? Nasa mood siya. Ang siya alokbati pa. Alokbati. Uy, hindi yan alokbati. Pero Kuya Boy. Ano yan? Dami niya no? Tinik-tinik. Ito, malunggay. Dili man, day. Mga ka-business, malunggay. Tawag na. Ano tawag ito pa? Balongkot. Balumbot. Ano yung tamarin? Ha? Yung tamarin niya? Yung ano, yung Sampalok ba? sampalok. Sure ka sampalok to, te? Yes. Ano yan yung ano? Bonsai na tawagin. Nakabonsay siya. So, ibig sabihin hanggang ganyan lang yung kalaki. Hindi siya, Luman concept lang. pero hindi na rin siya mamumunga. Yan. Kahit ganyan lang kalaki. Kasi ang sampalok kasi na nakikita ko mga kabisi, sobrang lalaking puno eh. Bonsai siya. Matataas. Yun yung mga business para lang siyang malunggay. Malunggay is the key. Malunggay in English is moringa. Tama ba, te? Abot. Moringa nga. Abot kami. Mga ka-business, Dili mo kabalo mag-English ba? ay, dili tayo kakabalo mag-English. Mag-English ang good ginagmay, God. Gamay lang. Gamay gani ba? Mga ka-business ba? Gamay-gamay lang, good ba? Sama na, oy. Mga business. Dapat kabalo ka mo, gamay-gamay, oy. Gamay lang ba? Sweet man may mga Bisaya mga ka-business, pero yaw-yawan ba? Tapos, kuan ba? Kanabi itong paspas kay mga istorya mo, no? Mga ka-business. Tapos sila kay wala sila kasabot ang uban. Pero, ingunani man gud ng Bisaya mga ka-business. Uy, lambing-lambing ba? Bisan pa og, bisan nag-istorya mo sa dool, pwede na din kusuga sa tingog, bura nag-aaway, pero, wala man. Inana gud mi, natural man na namo nga Sweetness tingog. lang yung sweetness. Oo, te. Kasi hindi, te. Natatawa ko sa ano. Kasi laing to, natatawa na sa amin ni Bay. Kasi magkatapat lang kami ni Bay nag-uusap. Pero parang nagsisigawan. Oo. Pero ang mga Bisaya kasi ganun talaga. Kahit Ilocana te, pag Ganon? narinig mo yung mga usapan namin, parang may kaaway lagi. Oo. Kasi Pero mabilis, di ba? hindi. Na parang ano, magkasigaw. Ano, mataas yung Tono. namin, oo. Kaya ganun din yung sa Tagalog, parang ganun din yung ano ko, parang galit ako lagi na, parang paangil, Oo, ganun. pero hindi naman. Ganun lang talaga mga ka-business. Kasi ang mga Bisaya, sweet lover. Sweet lover. Taka na lang ko giyawit diri mga ka-business. Nagyaw-yaw na pud ko ba? Nanasad ko ay, nakaw. Ito po nagpapalit po siya ng dahon, pero ito po ay Chinese malunggay. Yan yung Chinese malunggay. Yes.
Oh. Ito, nagpapalit na siya. Ganito po talaga to, nagpapalit po siya. May time po na nagpapalit Anong siya. benefits niyan, te? Parang ano lang din, parang malunggay talaga na ano. Parang ibang ano lang, style ng malunggay. Tapos anong English ng ano, te? Ng... Ano tawag dito? Ampot! Ano nga ba yung sinasahog sa ano? Sa tinola? Para bumango? Tanglad. Tanglad. Anong English ng tanglad? Sige nga. Sige nga. May grass yun eh. Oh, ano yan? Lemongrass. Oh, yan. Tama. Mga kabisnes. Ano? Kabalo siya mag-English, mga kabisnes ba? Gamay lang. Gamay-gamay lang. Nalapag ko din nagsamok-samok sa iyang vlog. Mga ka-business, dami namin nakuha. Oh, mga kabisnes. Yan, oh. Magkuhan patag malunggay, te? Yes. Magpapaalam muna ako doon. Sige, kay tulungan kita magkuhan sa malunggay ba? Ha? Mag-ana ba? Ang sige kita magharos-haros sa malunggay ba? Haruso ng malunggay. Ano na? Mag-ana-ana na mga ka-business Mag-ana ba? mga kabisnes, haros. Haros man tawag ng mga kabisnes sa Bisaya, haros. Maganon-ganon Sa Ilocano, agmuri. Agmuri ti malunggay. Oh, Ayun o. magharos sa Bisaya, magharos tag malunggay. Eh, mga kabisnes. Kabahan na po na ako, lingog kay si Junjun ay buntag ko sa'yo. Ambot sabihin na naman ng mga Ambot sa ka-business. imo. Ambot sa imo, Jun. Maraming natuwa, tapos natawa lang din ako sa nag-comment ba, sabi niya, si Junjun sayo na sayo, naiinis na daw siya. Huwag ka naman mainis, ma'am, kasi alam niya kasi. Habi mo yun, di ba? Oo, tsaka ano siya, nagpapatanggal siya ng stress ko, lalo na pag yung naiinis ako mga ka-business or parang gusto ko magpapawis, yung ginagawa ko, sumasayaw talaga ako ng careless whisper. Ay! Joke! Tara! Ayun. Kuya Bo. Ando na naman po yung dalawa nagdi-date mga ka-business. Ang gandang. Ayun po. Patayin ko po muna mga ka-business. Magpapaalam lang ako at hihingi ako ng malunggay. Yun po dalawang yun o. Yun. Si Kuya Lito. Ngayon po mga ka-business, nakapagpaalam na po ako dito at ako'y nangunguha na po ng malunggay. Yan po, nagpaalam po ako dun sa may-ari pero hindi ko na po pinabuksan yung gate kasi nakakaya naman po. Umabot na lang po ako dun sa may pader mga ka-business. Yan po, dyan din po ako nangihingi yung inuuwi ko po sa bahay minsan mga ka-business. Mabait po yung may-ari dyan, kahit sino po pwedeng kumuha, basta po magpapaalam lang. So yun po, inaabot ko lang po sa may pader mga ka-business. Abot naman po. Pahirapan nga lang, char. Siyempre, pag may gusto, ay pag gusto mga ka-business, eh di ba maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, di ba? Mga ka-business. So, yun po. O, di ba mga ka-business, sabi ko sa inyo, paborito namin dito ang dahon ng malunggay. Kaya dahon po ulit ng malunggay ang ating ilalagay sa ating ulam. Kayo po mga ka-business, favorite din po ba ninyo ang malunggay mga ka-business? Kasi kami nila ate, kuya, favorite po namin lahat yan mga ka-business. Ang sarap lang po ng may nakukuhang mga tanim-tanim sa paligid, diba po mga ka-business? Wala lang po kasing space dito kila ate. Kung may space lang po ay nakakapagtanim pa ako ng iba't ibang mga gulay mga ka-business. Kasi yun po yung aking dating mga ginagawa mga ka-business. Nung ako... Ayan mga ka-business, nakahingi na po tayo ng malunggay. Ano po, ganito lang po dito mga ka-business. Nagpaalam naman po ako dun sa may-ari. Pero hindi ko na po pinabuksan yung gate kasi nakakaya naman po. So yun mga ka-business, balikan ko po kayo mamaya. Bata. Hindi pa nagpaalam. Ka-business, nagnakaw daw ako malunggay. Di kasi narinig mga ka-business. Nagpaalam ako doon. Sa matanda doon. Ay, alam mo, Tivers? Si Maldita po, hindi nagpaalam po. Hindi kasi mga ka-business, gusto ko kulayan siya ng red para hindi kami, kasi parang may katulad ako ng kulay, parang, baka sabihin, ang gagaya ako, sabihin na naman, ingit ako. Ng bola pa. Alam mo na, Maldita po, ng bola. magpakulay na lang ako ng buhok, magkulay na ulit ako ng buhok ko ng ibang kulay, kukulay ko ito ng color red. Bola pa si Mang, ng bola pa.
Hindi naman ako nambubulong, kuya. Hindi naman ako marunong mabulong. Pagtulog lang. Prank lang ka. Kulaya ko buko mga kapatid. Alam niyang kanto. Kasi, maganda ba kulay nito? Ano naman? Parang daw kung badyaw. Hindi, ano badya? Kasi ibang kulay na sa badyaw, di ba? Ano ba? Kulay! Nasa nagdadala. Kulay! Ano ba ito? Tos na ha? Ano ba ito? Maramo. Pero nakakaputi siya, oh. Dito sa malayo. Mga ka-business. Dati nung nagkulay din ako ng ash blonde naman. Ito kasi, ano kasi siya. Kaya naman, maganda talaga itong kulay na Maputi ito, akong mga tignan. ka-business. Ash blonde sa akin. Ano kasi ito mga ka-business? Ito kasi, hindi talaga ganito dapat ang resulta nito. Kung bleach yung buhok. Kaso, hindi kasi bleach ang buhok. At ayoko man ang mag-bleach. Di ba doon sa gate? Kasi, once na mag-bleach ako mga ka-business, ano siya, tawag dito, 3 years ko muna patutubuin ulit bago maubos yung pinaka-bleach niya. Yung ginawa natin. Yan yung nangyari sa buko dati mga ka-business kasi nasira na nag-rubberized siya. Pag-bleach ko, pagkatapos kong mag-bleach, siguro na-over siya kasi pagkatapos ko mag-bleach, bleach ko siya ulit. Hindi ko mailagay. Kasi yun yung instruction dun sa na kulay eh. Ay, by Sus, kasi to. pag ano ko mga ka-business, pagkapangalawang bleach. Kasi pag ganun te, pag pangalawang bleach, saglit na lang yung oras mo. Ilang minutes na lang. Yun Hindi nga. tulad na ng unang mong bleach na Na ano, kaya medyo matagal. Pero basta bleach mga ka-business, dapat saglitan lang talaga eh. Kasi mabilis matulog yung buhok mo. Tapos ang nangyari ano kasi yan, depende rin yung sa texture ng buhok. manipis yung buhok ko eh. So, ang nangyari talaga ng mga kabisnes pag... So, ang buhok ko talaga is hanggang dito mga kabisnes. Tapos nung pagka-bleach ko, pag ganun ko, para siyang goma, pag ganun, bumabalik, nagra-rubberized. Ang ginawa ko, pinutol ko. Ako lang din nagputol mga kabisnes kasi inabahan ako. Ginanong ko, ginunting ko, ako lang mag-isa. Kaya hanggang dito lang yung buhok ko. It's from here to here dahil sa pag-bleach. Tapos 3 taon ko muna siyang pinatubo, 3 taon na higit. Bago siya naubos. Ito na yung pinaka-last mga kabisnes na tinapos na nung nag-reband sa May, akin. may ano nga eh, may ano pang nakakalbo pagka yung sa bleach about. Lalo na pagka galing sa rebanded. Tapos, syempre, hindi Ay, mali hindi man naman yun. alam. Dapat kasi bleach muna bago magpa-reband. Pero kung tutusin, pangit pa rin yun. Kaya mauna yung Oo, kasi sobra yung sobrang luto na kasi. Hindi naman ako magbagi sa'yo pagka ano. Pero minsan kasi, aanuhin mo na lang yung customer. Pero depende rin sa yan kung ayaw mong Minsan niya, tanggapin yung sasabihin nila pagkatapos. Tapos ang nangyari pa nung Tibera, siguro mga ano na yun, medyo humaba-haba na yung buhok ko. Nagpakulot ako. Ang gusto ko sana nun, ipasimi riban. Ayaw nung oo, sabi niya, hindi pa healthy ang buhok mo, be. Sabi niya, hindi pa healthy, hindi pa pwedeng i-riban. Sabi ko, hindi na ko yung ano lang, semi-riban lang. Ayaw niya talaga kasi daw, kawawa daw yung buhok ko talaga. So, May mga beautician na gano'n. May mga beautician naman na Walang sinisip nila. pakialam. Yung gano'ng mga beautician ay ang habol ni pera. Pag ang beautician ay concerned sa customer, yun ay ahabol ay kasi once na naging concern ka sa customer, babalik at babalik sa'yo. yun nga yung nangyari mga kabisa sa ayaw niya. So sabi ko, ano ba pwede? Sabi niya, ano na lang natin yan, kulot na lang. Kasi hindi ganun katapang yung ano nung sa pagkukulot. So yun, inulot na yung buko. Kung nakita yung mga kabisnes nung unang punta ko dito sa kabisnes house na nagbakasyon kami ni Kuya Lloyd, kulot ang buko nun, di ba? Bagong kulot ako noon. Kasi dapat simi-riban ang nangyari. Kulot na lang. Tapos, nagpariban kami ni Nika bago magpakasal. Nandito lang kami nung nakatira, nagpariban ako. Ang pangit, maganda naman siya, pero pangit yung ano niya kasi sobrang dry niya mga kabisnes na. Alam mo yun, yung parang, kasi may bleach pa siya eh. May kunting ano siya, brittle. Nagbi-brittle siya mga kabisnes yung bandang dito. Kasi nga, yung bleach pa yan eh. Hindi talaga tapos kahit ano niya, haba na ng buko. Tapos, after a year, nagpa-riban ulit kami naman ni ate. Ganun pa rin mga ka-business, dry pa rin siya na ano. Hindi siya ganito na, kita nito ngayon na straight talaga siya, hindi. Kasi may kasama pa rin po yung bleach. Tapos itong huli na nagpariban ako, ayan na, ganda na yung result. Kasi,
bago niya to inubos niya yung beach talaga mga kabisnes. Tapos, inano niya, sabi niya, meron na daw yung burang. So, yun. Very bad, Ilalagin ulit. hindi pa malgal na naman ako. Ilang yan. Kailangan natin minsan mga kabisnes dumalgal. Kasi, ang vlog, kailangan talaga May madaldal. may madaldal. Kasi patay po yung ano. Kaya tingnan mo, te. Yung pagka ako na rin naglilinis ako, syempre, pag naglilinis ako, di naman ako magdadaldal. Yung ginagawa ko, binubus over ko na lang. Yun, natutuwa naman sila kasi hindi na raw, parang hindi patay daw yung vlog ko. Oo. Kasi pagka ano, parang patay yung vlog. Mas okay talaga pag may voice over mga kabisnes. Nakukwentuhan ko pa sila sa ginagawa. Kasi, minsan may mga ano kasi mga ka-business na pag tulad niya naglilinis, hindi man pwede na buong Daldal vlog. lang ng daldal, oh. Oo, magkaano. Tsaka ano, hindi ko rin magagawa yung totoong Dapat ginagawa ko kasi gusto kong pinapakita yung totoong ginagawa ko talaga niya. Kung ano, ako na yung ginagawa ko, ano ko pag naglilinis yun. Kaya yun, bina-voice over ko na lang siya pagka. Yan naman yung mga ka-business. Pagka-vlogging ka kasi talaga mga ka-business, kailangan mo gumawa rin ng ano mo para panoorin din mga ka-business. Ganun lang talaga ang sa ano, sa pagbablog. Kaya kung mapapansin Tingnan mo si nyo, Ate Jolene mga ka-business. Buhay na buhay yung vlog niya pagka vlog nila. Pagka siya nag-vlog. laging nasigaw, no? Si Bay naman pala, mga ka-business. Kaya naman po si Bay, pag kami lang, hindi talaga siya ganun paano. Kasi, Wala siyang kabatuhan. oo, walang kabatuhan. Kahit kay Lito, te. Sabi ni Lolo ko minsan. Pagka-forma, tula na. Bakit sa Pag-vlog natin, tahimik ka, parang hindi ka pa nangintay. Ayaw mo kung kasama ni Lolo ko sa minsan. Sabi niya, hindi ano lang kasi, parang pag ako daw yung kajokan niya, parang may time daw na mapipikon ako or ano. Hindi naman ako napipikon, kunwari yung ano lang namin. Iba kasi yung agreement din yung mag-joke. Pag asawa po kayo. Parang ano, limitado rin yung gino-joke niya sa akin kasi, siyempre, Hindi siya katulad pagka yung mga kasama mo sa ano. Pag si Bayo, di ba, may, kung napapansin niyo minsan pag may vlog kami na kasama yung mga kagwangs, mga Opo. ka-business, sobrang Kwela. ingay, oo, sobrang kwela, ganun. sarap na panoorin yung mga joke nila pagka magkakasama talaga. Unlike pagka kami lang, wala, ano lang talaga. Kaya yun, kung napapansin niyo, ako naman minsan nagbablog kasi nga, may pagkakataon kasi na pag may vlog ako na is na pipikon si Bay, inaano ko talaga. Kaya ako rin naman nag-i-edit, gano'n. Iba kasi talaga pagka yung kaibigan mo yung kaanuhan mo. Sabi nga nilito, iba pag-asawa yung kabatuhan mo. Kaya, huwag kayong mga kabisnes. So, may time naman kung nabablog namin yung sila-silang Kasi busy rin minsan yung mga asawa ang kailangan gumawa ng paraan. Para hindi mag-skip ng vlog yung namin. Channel, mga ka-business. Yung nakakapanghinayang po kasi pagka one day na isang araw na wala kang upload. Pero nakakapanghinayang din talaga. Bagsak agad analytics mo yun eh. Hirap mo nang habulin sa susunod kahit maganda yung content mo. Hirap na kasi may ka na isang araw kang padlang. Kaya ako talaga makabisnes kahit minsan wali na yung basta may upload, di ba? Banat. Buti nga sa akin din nag-tsaga yung mga ka-business sa sa daily vlogs ko. Kasi dahil yun naman ang daily routine Opo. yun. Yun naman totoong nangyayari mga ka-business. Ay, Daily routine mga ka-business. Gusto mo? Gusto mo? 11 na ata. Linis ngayon kaya nagmumugo ka din. Anong Ako de, sahog mo to? sahugan ko lang ng yung hipong ko yung mga ka-business. Kasi nauumay na si ate nung karne. Ilang araw po kasi kaming halos puro karne mga ka-business. Kasi
ano nga, di ba po nagkatay ulit dito ng ano, yung stock na Pagsahog-sahog din yung mga kabisnes. nakakaumay din po pagka lagi may sahog na ganon. Kaya sabi ko po, yung hipong tuyo mga kabisnes. Yun yung ano mo. So yun mga kabisnes, balikan ko po ulit kayo mamaya pag nahimay na namin ni Ate Junjun to. Yes po mga kabisnes. Kasi medyo matagal-tagal po to mga kabisnes, baka kayo'y magsawa na. Mukha. Balikan na lang po kayo mamaya. So yun po mga kabisnes, habang pong nagpapakulo po tayo ng munggo ay maglilinis po muna tayo dito sa may mga paligid sa ating lutuan mga kabisnes. So yan po, kasi ang pangit pong magluto pag madumi po ang ating lutuan, di ba po? Kayo po ba'y naririndi rin pagka ganun mga kabisnes? Ako po kasi mga kabisnes, mas masarap pong kumilos sa kusina kung malinis po ang ating kusina, di ba po? Tsaka ayaw ko po kasi nung maraming kalat, kaya linis-linis po muna tayo mga kabisnes. So ayun po, pagkatapos nun mga kabisnes ay kinuha ko na rin po yung ating paggigisahan po ng ating munggo. Sisimulan na po nating maggisa mga kabisnes dahil malambot na ang ating munggo. So hirap na hirap pa po ako dyan buksan yung aking pressure cooker kasi ako'y aking napahigpit po. Yan, pahirapan pa. Okay, magpakahirap ka, Bera. Ayun po, sa wakas po nabuksan na po natin. Mas maganda po kasing gamitin yung pressure cooker na yan pag sobrang higpit po para po mabilis po yung pagpapalambot mga kabisnes. Yan po, binuksan na rin po natin yung kala ng paggigisahan natin mga kabisnes. Tapos yun po palang inilagay ko sa plato yung dried hipon mga kabisnes. Akin pong tatanggalin yung mga hibla-hibla niya. Yan, ganyan po. Kung sa Ilocano po, itataupay kunadag, jay Ilocano, di ba mga kabisnes? Po yun, yung parang tinatanggal po muna yung mga hibla-hibla mga kabisnes para pagka isinahog po sa ulam ay hindi maano sa lalamunan. Yun po mga kabisnes. Yun po, mag-umpisa na po tayong maggisa mga kabisnes. Ayun po pala si Kuya Estong. Nuhugasan niya po yung mga pinagkainan nila mga kabisnes. Nagtatawanan po kami dyan kasi niloloko niya po ako about sa pressure cooker po na hindi ko mabuksan-buksan. Sabi niya, ang higpit ko raw kasi magsarado ng pressure cooker para daw hindi daw makukuha ng iba, kaya po kami nagtatawanan doon mga kabisnes. So yun po, pagkagisa ko po ng sibuyas, bawang, luya, nilagay ko na rin po yung kamatis mga kabisnes. Higisa ko lang po ng kaunti para po maluto ng gusto yung kamatis mga kabisnes. Tapos po, yun. Titignan ko rin po pala dyan yung aking sinaing mga kabisnes kung luto na. Pero hindi pa po. Kaya yun, pinalikan ko po yung aking niluluto. Siya nga po pala si Kuya Istong po ay may ginagawa po dyan sa may likod ko, sa may pinto mga kabisnes. Tapos nilagay ko na po yung dried hipon mga kabisnes or tuyong alamang tawag dito nila ate para po maigisa po ng kaunti. Tapos sinugasan na rin po natin yung ating ginamit, tapos ibabalik na po natin sa platuan para po malinis ang ating kusina lagi. Tapos po maglalagay na po tayo ng konting sabaw kasi medyo natuyuan na po ang ating munggo. Then lagay na po natin yung munggo mga kabisnes para po lumapot na po siya dahil dagdag po ako ng konting sabaw. Masarap din po kasi sa munggo ang may konting sabaw mga kabisnes. Pero wag naman po yung sobrang madami kasi pangit na rin po yung sobrang madaming sabaw. Parang sinigang na po yun na tawag ng munggo, charot. Dadagdag pa po ako ng konting sabaw dyan mga kabisnes kasi hindi pa po sumapat yung aking unang nilagay.
So yun po, pakuluan lang po natin. Malapit na po yan maluto mga ka-business. Dahil napakuluan na po natin, maglalagay na po tayo ng paminta. Pampabango po. Yan po. Tapos konting patis lang po ang lasa ko mga ka-business kasi medyo may alat na po ang ating dried hipon mga ka-business. Kaya konti na lang po patis ang aking idinagdag. Yan po, halo-haluin po natin para mag-combine na po yung Yan po yung ating gulay na kinuha sa harapan gilid ng bahay nila ate mga ka-business, yung alokbati. Matagal na po yun na inilagay namin doon. Nakakailang kuha na rin po ako. Maganda po yung may ganun na kahit papano may nakukuhang gulay-gulay sa paligid ng bahay mga ka-business. Sayang nga lang at maliit lang yung space na ganun nila ate. Kung marami lang mga ka-business ay nakapagdagdag pa ako ng ibang gulay or mga talbos-talbos mga ka-business. Tikman po natin para alam po natin kung dadagdagan pa natin or hindi na ang lasa niya mga ka-business. Yan po, okay naman na po yung lasa mga ka-business. Nalagay na po natin pala yung gulay dyan na alokbati mga ka-business. Hindi ko na po ata napakita. Tapos hugasan na rin po natin ulit yung ating malunggay. Nahugasan na po yan kanina mga ka-business. Pinapangalawahan ko lang para sure po tayong medyo malinis-linis. Kasi hindi pa po naulan kaya hindi pa nahuhugasan yung mga dahong malunggay na nasa puno mga ka-business. Kaya double hugas po tayo para surely, di ba po mga ka-business. So yun po, di ba po nakwento ko sa inyo, mahilig kaming lahat ng dahon ng malunggay. Yan po, minsan halos araw-araw kami may malunggay mga ka-business. Minsan nagigisa lang sa sardinas. Yun, yan, lalagay sa munggo, sa dinengdeng. Yan. Yan po, lagay na po natin ang ating malunggay. Gulay for today's video tayo mga ka-business para ang buhay ay umaba, charot. Para healthy mga ka-business. So yun, nililinis ko na rin po yung aking mga mga ka-business. Naghugasan ng mga gulay. Yan po. Yan, konting halo lang mga ka-business. Maya-maya okay na po yan mga ka-business. Huwag po nating masyadong i-overcook yung mga gulay para masarap po at masustansya pa rin po, di ba po? Ayun. Tikim po ulit si Beray, si Vera. Yun, okay na po ang lasa at pinatay na ang apoy. Ayun mga ka-business, luto na po yung ating ulam na munggo. Ipagbubukod na po natin ang first family mga ka-business. Para kahit kumain na kami, okay na mga ka-business. Kasi baka maubos na naman ang gulay. Favorite pa naman ni ate at kuya to mga ka-business. Lalo na't meron pong malunggay at saka alokbati mga ka-business. So yan po, tapos na po ako magbukod. Papasok na lang po natin mga ka-business. Ito na po yung ating finished product ng munggo gulay. Sino pong kumakain sa inyo nito mga ka-business? Totoo po bang nakakarayuma to mga ka-business? Kasi lagi ako nakain nito. Neto po Pagkatapos ko po palang magluto mga ka-business ay pumunta naman po ako sa loob at aking lilinisan yung water filter namin mga ka-business. Nililinis ko po muna tapos lalagay ko po kasi sa taas kasi yun po yung gusto ni ate, nakataas po siya para hindi po natatalsikan ng mga pag naghuhugas po ng plato mga ka-business. Yan po, nililinis ko lang po ng husto dyan mga ka-business kasi natatalsikan ng mga sabon-sabon po. Tsaka matagal na rin po kasi pinapasuyo ni ate sa mga boys. Pero busy po kasi minsan yung mga boys kaya hindi po nila magagawa mga ka-business. Kaya tayo na lang po ang gagawa para po matapos na yung pakisuyo ni ate. Mga ka-business, tapos na mo nating linisin. Nilagay na po natin sa taas. Pero dyan po ay ako hirap na hirap pa po kasi hindi ko po matanggal-tanggal yung pinaka-hose niya po sa
na papunta po sa gripo mga kabisnes. Kaya hanap po ulit tayo ng paraan. Nilinis ko po muna pala yung pinaka-hose niya mga kabisnes. Yun, gagawa po tayo ng paraan dyan mga kabisnes para po mailagay po natin ng ayos. O yan, binaba ko po muna ulit at pinadaan po natin sa ilalim yun. Nakuha na rin po natin yung technique mga kabisnes. So yan, okay na po yung pinapasuyo ni ate. Yan po. Sakto rin po yun sa lababo pagka binuksan mga kabisnes. So yan, diniretso ko na pong linisin yung gilid na yun mga kabisnes. Kahit lagi ko naman siyang nililinis. Tapos nilinis ko na rin po yung lagayan ko ng mga sandok mga kabisnes. So yan po.